at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:15. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Piritas, ang balaod. Inaw. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta sa ato mga sukit, ato mga tigpaminaw nga nagaatang nagapaabot nga ding ato karo nga tulumanon. Karo adlaw nga Merkulis, no? Pizza 29, nini nga buwan sa Hulyo, no? O karong adlaw sa himuon ang continuation sa ipaygayon nga impeachment trial dihan dapita sa Senado, no? O paminawalan ninyo unsay mga interaction nga himuon sa mga abogado diri sa isig kapikas sa prosecution o dili ba diri dapita sa defensa. Paminawalan ninyo og tulad timbang pero kung ako po ipasultion, naibaw na matas background nini kay ilang maning lantugian kaniadto pa, no? Kabahin kini sa confidential funds unya dayon na gi-audit sa Commission on Audit Selby ug naay mga kakawangon niya naay mga obserbasyon gihimo sa kuwa, di ba? Oo. Pero kini naa pa sa level sa opisina sa regional nga level sa COA ditong dapita sa Manila. Atong timanan nga ang Commission on Audit is a commission nga ambot ipasabot na ini nga gilagkuban kini sa 1 or 2 or 3. Specifically, ang Commission on Audit gilangkuban sa 3 ka mga commissioners. Ang tanang bangi, ang tanang mga question kabahin sa issue sa disbursement o sa accountability sa itong mga public officers, ang magsitol na ang last phase, ang katapusang ang nana, mao ang Commission on Audit as a commission. Sa ito pa ang tulo. Nga sa ito pa, kung ang mga findings gikan mismo sa regional nga level, na ay mga findings nga angay i-verify, angay i-question, angay i-apilar, mahimo na dayon ka na ngadto-ngadto makaabot dito dapita sa komisyon. Ang komisyon kung magpalugwa og desisyon, kining tulo ka mga commissioners, pangutana, official na ba, final na ba ang desisyon sa kuha? Muna ako pangutanan ninyo, hinuktukin ninyo na ugmayo. Kay sa akong basa sa mga testimonya sa issue sa confidential funds, ilabi na sa mga kontra ni BP Sara, nga buot nilang ipakasala si Sara nga nangurakot. Muna ang gusto nilang ipasabot, nga gusto na lang pasabton ang katawhan sa nasod sa Pilipinas nga kawatan si BP Sara. Pero ang pangutana mao ni, that decision issued by the Commission on Audit, which is not yet at the level dihang dapita sa commission, final na ba na siya or dili? Ang tubag dili pa final. Sa lagtod ka pagkasulti, nga pwede ka pa mag-apilar sa Supreme Court. Okay? Na sabtan nimo nga kanang ilahang nabasa findings nga
unsa kana na mga questionable, etc., etc. Ang bot na to ipasabot din sa ato sa Nuda Veritas kay may tungod mangyapon is balaod. Dili ni siya final. Pwede pa sila musaka dito sa komisyon. Paguman sa komisyon, ug doon na magalay angayan nga i-apilar, maka-apilar pagyapon ang mga aggrieved nga mga party or parties for that matter to the Supreme Court. Ang Supreme Court mo ay final arbiter sa mga question nining mga butanga. Question of law or question of facts. Ingon lang na. So, kining ilaha karon nga ipaigayon nga hearing, impeachment hearing din dapita sa Senado. And that is part of the process. Pero, sabto na to nga, kung sa ilang mga discussion, akong tanaw, ma-anticipate na ko, na ay bangi gini. Kay basig patuhoon nilang katawan nga hingpit na ni. Pero kita, nakasabot man ta sa balaod ni. Ang hingpit nga baka panaog sa desisyon, mao ang Supreme Court. Wa pa nga na mabot dito sa komisyon nga level. So ato lang ng lantaw-lantawon, maniid lang taon sa mga development may tungod niya na. Ako lang ng interpretation, basa ko lang ni kay ang schedule sa ipaygayon nga hearing, ang ilahang nga witness sa prosecution, mauman ang bank manager baka to sa duha ka mga bangko para matanaw ang mga unsay gusto nilang tanahon. Natural, ang defense, maminaw man lang na sila. Oo. Di man trabaho, di man labad sa ulo ang ako tanaw ang depensa. Ang depensa, maminaw lang, maglingkod-lingkod lang na diha. Kaya ang burden of proof to prove na naagi sala ang tao nga nagbuhat, kining impeachable official, tuwa dito sa prosecution na kapaingon. So, audience lang ang defense team na ini. Ang defense team, kung doon ay duda, muna sila mag-cross-examine. Ipalingkod nila pagbalik ang witness dito sa witness stand o magatubang siya sa mga pautana, di kan mismo sa defense team, in kaso doon ay mga clarification nga himuon sa mga abogado. Ingon na lang ang sitwasyon. So, tanawa lang ninyo, no? Kay, anyway, kung di ko maka-apas na ini, I will see to it nga makakuha ko og summary sa ilaha nga ipahigayon nga hearing karon. Kay alas 2 man siguro magsugod na sila, no? Alas 2 sa kahaponon. So, ato lang ng tanahon. Okay? Nalasige. Dirita sa regular na to nga mga pangutana nga atong kining hatagan o pagtagad din sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Ang Nuda Veritas program mo dawat sa mga pangutana gikan ninyo, mahimo sa text message, no? Pero masabot man kay di man ni binata gud nga programa para manggod ni sa mga hamtong na, no? Sa mga edad-edaran. So, dili mo ganahan nga mag-text o kay magakasayop-sayop, pengunan na, labi na karon kay touch screen ang uso, matandog lang ang pikas nga litra. Awa na, kaya mukat ang imuhang mga mensahe, dili na nato masabtan. And so, kining ipadala lang na sa suwat, ilabi na katungtua sa mga lagyo, i-address lang sa atong Nuda Veritas program sa J103.9 MHz FM, Carmen, Cagayan de Oro City, kanhi Radio Ultra. No? Para ni sa mga lagyo. Sa mga dugol, sa mga dugol naman tayo Facebook, so pwede ka mo makadali-dali o text sa Facebook selbe, no? Pero kung di mo ayom-ayom, palaban lang mo sa inyong mga anak diya or apo,
unsay bot nimong ipasabot nga mga itunol nga mensahe dinhi sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas, ingna lang sila kay aron nga madali ang proseso o mabasa matagad nato ang inyong mga pangutana. Okay? So ingon lang niya na, no? Kay aron nga makasugod ta og atiman nining pangutana nga atong kakadawatan dinhi sa ato nga pagpanaguban. Nito miaging Lunes, no? Ato naisgutan ang may tungod sa the right to privacy. Di ba? Kunya naputol ta. Daw ako ning ikonik sa Wiretapping Act. No? Ang the right to privacy, constitutional kini nga mandate naa kini sa atong konstitusyon. And the right to privacy mausab na ang gipractice sa atong kapulisan tibuok nasud sa Pilipinas, Philippine National Police. Kanang gitawag natong Miranda Doctrine. Ang Miranda Doctrine becomes a requirement to all PNP personnel to memorize the rules of the Miranda Doctrine. Kaya kung imo nang ma-memorize, ikaw nga law enforcer, mabuutan ka. Oo, kay makaununa ka man sa Miranda Doctrine. Kay imo man ang i-practice. Panalitan ka ron. The right to remain silent. Na sa Miranda Doctrine. Ikaduha, foremost of that, naa ka na sa atong konstitusyon. So, ang konstitusyon, nag-translate nini, nagpasabot og maayo, and then, they work this out with the Philippine National Police and put this as much as possible into practice, strictly to be observed by the Philippine National Police personnel during the enforcement of laws. So, maunang the right to privacy. Okay. And the right to privacy can also be invoked at the same time. Mahimo sab nimo nga gamiton nga excuse, gamiton nimo nga defense, legal defense nimo. Ilipin na kung panalitan na ay panahon nga gi-wiretap ka. Atong dumdumon nga naatay balaod anti-wiretapping act. Dugay-dugay na nga balaod. RA 4200 kung wa ko masayop. I hope nasayop ko. Kay nakalimot na ko sa mao nga number sa Republic Act. Na unsa may naa diha, it requires and prohibits to intercept, to listen any form of conversation between the two parties. Ikaw, Silvi, gidid-an ka. Nga naman, because of the right to privacy. Dili ka pwede nga maminaw ka unsay ilang giistoryahan. Kung panalitan, pulis ka nga naminaw. Kay gusto nimo paminawon kining imong nadunggan nga istorya. Unya ang transaksyon sa istorya nga imong nadunggan nagbaligya og Cebu, nag-negotiate unsaon pag-deliver pila ang kantidad sa Cebu using cellphone. Gifailan og sumbong. Unya ang gipresentar nga ebidensya sa pulis, maingon din tong pulis nga ako mang nadungog. So klaro kay nadungog, ingon siya nga mauna. Unya mo na kana adito kuno sila magkita. O so gipautan na sa korte. Diin ka man asa ba nimo na nadunggi, asa man nimo na nakuha. Naminaw ko, Senyor Ruiz. O klaro kayo nga paminaw na ko. Pangutana. Kanang imong pagpaminaw sa conversation between the two parties, caller o ang receiver. Nakaibaw ba ang receiver o ang caller nga imong gi-intercept, nag-overhear ka sa maong dialogue or conversation?
kung panalitan walay consent, that is illegal. That is illegal. Kung panalitan usara ang naingon nga, sige, paminawa ko ha, mo ka na mo kini. Unya, ang isang gikaistorya niya, wa mahibaw. Is that admissible evidence? Diya mismo sa korte. It's not. That is still illegal. So, mao ka na, gi-invoke ang the right to privacy. Mao na siya. Sa police investigation, ang the right to privacy is very common. Ilabi na sa custodial investigation. Unsa man yung custodial investigation? Kadaghan ba kayong kew-kew din ini Frank na po yung custodial investigation? Ang custodial investigation is a situation whereby the offender is being summoned by the police investigator, no? Nga makustody siya meantime kay isubject siya sa investigation sa police. Muna siya ang custodial investigation. Pero diha, no? Na mga pulis nga mga butan mingon i-brief daan ang mao nga suspitsado nga ikaw ha, you have the right to remain silent. Statements issued by you can be used against you, and then you have the right to choose. You have the right to have a counsel, which counsel independent, no, from choice ka kinanglan nga kun wa milabot ikaw gyud mo magakuha nan i-orient selbe para may bawo sila, so ingon na ng sitwasyon custodial investigation. Common kay kining the right to remain silent diha na level. Adyo lang ha. Si Ma'am Fimundia may hapon gasunod sila ni Ma'am Elizabeth Basilgo may hapon Sir Frank isang kaulanon naman kaulanon na sa diri karon dinhi sa kining dinhi nya naminaw na siya lugar ug si Ma'am Elizabeth Basilgo gasunod gyud sila og pagpaybaw nga kapaminaw sila dinhi sa atong nga programa. So mo lugar na no ang kakitabo. Ang Miranda Doctrine sublion nako is a product of the Constitution. This is a constitutional mandate and already being practiced by the Philippine National Police. Why? Kay kung dili na to ni buhaton, ilabi na sa ato karon nga binag-o nga pamalaod sa pulis. Ang mga individual rights sa ato mga citizens surely will be violated. Sigurado gyud nga masupak. Kay sumbagon ka man. No, tingala ka lang magsumbag niya pag uli nimo nahubag na imong dagway kay gisumbag ka sa pulis. Yun sa kaman gisumbag ko ipatukan ko nga ako kunoy gabuhat sa krimen. No, mo na. Pwede ba na? Dili na. Samot na karon. So ato nang timanan, mo break sa ata no, diri sa atong kapagpadagan sa atong tulumanon og imo kalimot balik na ta human sa pipila ka mga pahinomdom.
Okay, padayon ta. May kalabutan gyapon na ini, no? Continuation gamay. Gamay na lang before mulukso ta sa uban nga mga pangutana dinhi sa ato nga programa sa Nuda Veritas. Naigitawag diha nga exclusionary rule. Diha sa Miranda Doctrine, sugo sa atong konstitusyon, naigitawag diha og exclusionary rule. Ang buti pasabot ni anak mao, nga kung ikaw palitan pulis, no, na nga gi-require ka nga mutamod ka gyud tuman ka gyud sa kamanduan sa Miranda Doctrine, kon di nimo masunod ang mga nalatid diha sa Miranda Doctrine, dili madawat ang imong giride nga kaso nga imong i-file. It is considered as invalid, null and void. Ingulan na lang kasimple, meaning failure to observe ni Miranda Doctrine. Kadyot lang, kay basi makaingon mo, ano man ang Miranda? Kinigi pattern ni sa usa ka insidente dito dapita sa Arizona, sa USA. Doon na usa ka kriminal. Nalimtan ko lang, di na ko makunik na ko diretso, no? Usa ka kriminal, murag gidako pagkakato, nana. Dito gasugod. As a matter of fact, muto umog dili, mga 1990 or 1991, kini pangutanahan ni gawa sa bar exam about nini nga kaso, Miranda Doctrine nga gi-invoke. So, may nungnanon gini kayo. And therefore, kung di ni mo tamdon di ay ni, no? Dili ni mo ma-follow, walay nada. No? Nga hago-hago ka lang dukduk ka na ito, typewriter pa man. Hala, paka-paka ang typewriter nga, lagatak lang agi. Murag manok gatuhak o lugas nga mais, di ba? O, ingon na. Dito gi-pattern ang maong hitabo katong usa ka tawo nga suspetsado. Suspetsado. Di kay nako exactly ma-recall maong kaso. Pero dito gi-pattern lugar. Dito nakakuha og leksyon hangtod nga ato na nang gi-adapt, no? Kay makorelate man sa atong batakang balaod dinhi sa nasod sa Pilipinas. Okay? Sunod nga pangutana atong hatagan og pagtagad. Unsa may ibot ipasabot, no, nay nangutana kani nakadungog siya sa ining impeachment. Ang usa sa atong tigpaminaw nakahigayon og pangutana nga sa Frank, unsa man kanang naa dihang dapita sa impeachment court? Madawat ba na siya nga confession sama sa korte? Yes. Madawat kay ang impeachment court guna, korte guna. So kung sa mga confession diha nga madungog nato sa proceedings diha sa impeachment court, madawat guna, balit guna siya. Pero naiduha ka mga klase sa confession, no? Kana makita nato diha sa impeachment trial nga magayagyag sila sa mga ebidensya. Munang gitawag na to og judicial confession. Judicial confession. Pero katong mga confession outside the court, gitawag to extra judicial confession. Asa may ang madawa? Unsa may asa nining duha ang madawat? Ang madawat ang judicial confession. Ngano man? Kaya sa judicial confession, klaro makayo. Imo magisulti atubangan sa korte uni ang judge ga paminaw. Whereas kung dito sa extrajudicial confession, kinsa may gapaminaw dito? O gasulti ka lang mo kana mo kini pero wa ka man paminawa sa huwis kay ang huwis to dito gasiar. And so there is no clear confession nga imong gihimo atubangan sa judge. So it can be classified
and be not accepted as a form of judicial confession, but rather it can be classified as an extra judicial confession. So, ato nang timanan. So, kanang nga proceedings karon nga ato magakakita diha mismo sa impeachment court, ang tanan nila mga ebidensya nga gipresentar, gi-confess sa ilahag mga witnesses, be classified as judicial confession. Kay judge man sila, di ba? O, judge sila, your honor, your honor, your honor, ingon na. Mao ka na siya, diha. Ako lang nang gitubag katong pangutan gikan sa usa sa mga tigpaminaw kay kining siguro galibog pod siya, no? Galibog ba siya? Unsa ba kini confession ba ka kini o kon? Usually gud ang ato kung nasa tungon na kon confession gatubang kag korte. Di ba? Gatubang kag og korte. Kay mo man na atong tradisyon, atong batasan, may atong pagsabot, ato bang gid korte. Na korte man ang impeachment court, so confession gyapon ang atong panglantaw may tungod na ng butanga. Okay, ni apa lain nga pangutana kada lang ha. Kay unsa ba ni? Niya. Nangutana usa sa atong mga tigpaminaw. Si Frank na ako'y mga higala, ingon siya nga. Kanadto, nakatubang siya og gamay lang nga kaso. Drugs. Unya, kining nag-ingon siya nga okay na siya. Kay nag-plead guilty na kuno siya. Nag-plead guilty. Gatubang sa kaso ng drugs, unya nag-plead guilty. Unsa may epekto ni ini. Oo. So, ang epekto na convicted ka. Kaya nag-plead guilty ka man to a lesser offense. Usually mo ni ang kakitabo diha mismo. Ingon ko usually because sometimes this can be applied in some other important nga mga kaso diha mismo sa korte. At ang kaso importante man. In other words, not all cases are covered with this. Kaya di man mo maka-plea ka o guilty sa murder. Araw nga lesser offense nga makapaingon. Di na madalag lesser offense. Nakapatay ka god. Alaalang ibutang ka dito sa homicide. Because ang ubos-ubos nga ranggo sa murder ang homicide man. Ayahay kay ka. Kay 20 years na imong pagkapriso sa murder, 20 years reclusion perpetua pag ka makapaingon. Life sentence. No, ingon na kahitabo. So, kung makadungog ka nga kining nag-plead guilty siya to a lesser offense, ang efekto ang iyahan na nga efekto mao nga guilty ka. No, konbiktado ka. Konbiktado ka. Sige lang. Basta kay makagawas ka. Pilara man ng mga sala nga pitsi-pitsi. So, advisean ka mo sa mga sa imong abogado. Plead guilty ka lang. Hindi ka magdugay din eh. Naidaghang mga kaso na bisan nga ni og dili illegal drugs. Palitan ka ron. Pedro, gifailan og kaso sa korte. Physical injuries ang kaso. Pag-aray na ni Pedro, kipangutana siya, guilty ka o dili? Ingon din Pedro, dili ko guilty. Because at the time, naatlan nga wa pa pod ang iyang abogado. Pero gipangutana man po siya sa judge. Ingon po siya, gani ko guilty. Nalit ang abogado. Naapa siguro hearing speakers nga korte. Unsa ni tabo? Ga-plead guilty ko. Plead guilty ka. Gamay raman itong sala nimo. Physical injuries raman ito nimo. Ato nang usabon. Hayo na to ang judge nga kuan ka kanang guilty ka. Guilty. Oo.
So, gistorya niya ang piskal. Oh, guilty na lang, mga na mo kinina. So, sa next hearing, ang nitabo, imbis nga not guilty, nag-plead guilty sila. Ang sa nitabo, ay, release them dito. So, noon sa midugayan nga physical injuries naman. Oo. So, on the part of a lawyer, insakto to yung ibuhat kaysa magtingkagol sa bilangguan. Oo. Ano, kaysa kanang kay kuan man to kanang ingong not guilty, lahutay ka, magastuhan ka. Diba? Magastuhan ka kay lahutay ka man kay not guilty. So gipag-guilty lang siya para makagawas. Simple, nakagawas din dito. Kagawas. Pero mo lagi na, ang efekto na you are convicted. Kaya nag-plead guilty ka man. Importante kaya na, timaneha, sige na tang hisgot na ng arraignment, sige tang hisgot na ng play. No? Dili play nga P-L-A-Y. Gadula silbi. Lahi ning spelling. P-L-E-A. No, mo na siya. Medyo lang ha. Si Rowena is watching. Sige Win, salamat kayo, no? Sa ba to ilang oras dito ha? Pura man siguro, buntag man siguro, buntag. Oo. Sige. Inal na si Sandro nga regards. Okay. Niya ang suki na to sa pulso, nakasubay din sa atog Nuda Berita, si Sir Yolando Pulpul Dinos. Siya si Frank, unsay kalainan sa direct examination sa cross examination. Mao ni Sir, no? Sa direct examination, kini sa impeachment na ubot ipasabot. Sa direct examination, atong i-apply ning sitwasyon na dapita sa impeachment court. Kung mag-direct examination ka, ang presumption na sir, nga ikaw, nga mao'y gipangutana, ikaw mo'y witness sa gapangutana. Mao nang sa prosecution. Oo. Ang prosecution, di ba, pahingalan o mao na ilang witness. Alright. So, mo nang sila isumon. Pag naa na sila, ang prosecution mo ay unang nga mangutana. Kay mao kana ang rule sa rules of court. Nga ang prosecution mo ay mo direct exam. Kay ihagot to nga witness. So, siya ay magakuang kay presentation man na, ebidensya man na selbe sa pagpamatuod nga nahitabo ang usa ka krimen. Alright. Ang cross-examination, kung panalitan, nahuman na ang gitawag na, by the way, sa prosecution, gitawag na og direct exam. Gitawag na siya direct exam kay ikaw good, pick up ka good nila. So, direkta ka lugar. Oo. Munang direct examination, manok kasilbi nila. Alright. Sa cross-examination, same witness, maulagay pong nga witness, gitawag na cross, tungod kay dili ka na ila, munang gi-cross ka. Unsay tuyo sa cross-examination? Ang tuyo sa cross-examination, mao ang paghatag og katinawan. Pagpuga gyud og maayo og ang tanan nimong gipanulti sakto ba? May kamatuoran ba? Naay panahon nga di na nga mag-cross. No more cross, Your Honor. Nga naman, tungod kay pagtanaw niya, ang tanang presentation sa prosecution sa direct exam, wala problema. Clarified tanan. Oo. Nakaroon. Human ana, sa cross-examination, magkakitabo ang redirect. Naay term nga redirect
examination. Unsay tumong sa redirect examination. Nga sa ato pa ang prosecution kay ila man ang witness, no? Sila mag-redirect, mubalik silbi sila pag direct exam sa maog nga witness. Unsay tumong og tuyo nila nana? Mao ang paghatag og dugang clarification aron nga di na masayop gayud ang ilahang nga witness nga gipalingkod sa witness stand kay basig dunay gamay nga sipyat. Palitan karon oras. Kanang oras crucial kay na sa pagtestify nimo. So maingon dayon during the redirect examination nga pangtan-on ka sa oras, no? Is it correct that the incident happened at exactly 8 o'clock in the evening? Katong witness sa prosecution na kanuna, uy, sayop ng tuod ko, alas 7 ako nasulti. So that becomes a clarification from the prosecution. Maurainan na lang. O say ang klarohon, both, no? Sa prosecution, gusto nilang, doon ay magabutang, gusto nilang ipaklaro, klarohon nila. Diri sa cross-examination, kung doon ay magabutang, angay nilang kaning titiyon nila pag tinaw og maayo para maklaro, ila ka ng buhaton. Katungdanan po na nila. Munang naitig gitawag redirect examination. Pero ang judge, may ingon nga ini redirect examination, hilom. Wala lugar. Submitted already, Your Honor. Humana. Naasay mga panahon nga recross kay samtang human sa redirect examination, doon ay ni-crop up nga lain nga issue nga makatabang pag-resolve sa krimen. So mag-interest dayon ang diri sa defense sa pag-recross para nga matinaw ang tanan. Mao na sila, gabalos-balos na sila. Until such time nga ma-exhaust na ang tanan, and then they will have to inform the court. I am already through, Your Honor, with my examination. I am also willing to present to you my second witness. Sa mga witness na ay role diha, nga I am presenting Juan de la Cruz as a witness. Unya dayon i-cite ang purpose. Unsay tuyo. That is the general rule. Pag presenter nimo sa witness, imo ging suginlan ang korte, what is the purpose? Kay og di ka magasaba, may ngong sa judge, what is the purpose of this? So imo pay bawon. Your Honor, the purpose of Juan de la Cruz, why I am presenting him to be the next witness is to further testify that during the crime incident, he was present. As a matter of fact, 1 foot ang distansya niya. Imo pabilibo na dyan sa grabe, ha? Doon gini kayo. Nakita gini niya ang krimen. Basta lang good. Istorya lang good nga tuwa. Iyon na, that's the process of direct and cross-examination, Sir Lando. Okay. Nalasige, kajut lang ha. Ako nga, tanawon og wabag ko masay ba, Lando, Mr. Yolando Pulpul Dinos. Usa sa atong tigpaminaw gyapon dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Okay, nalasige. Dito lang. Gusto kong i-recall diha sa unsani sa impeachment court, no, kay basig interesado sa mo na ay mga pautana. Ang witness must be competent. Kana importante kana kayo.
Si Matibag, competent ba? Daghang kaayo ang mga pangagpas sa uban na competent si Matibag. Ang uban sad maingon nga dili competent na sa Matibag. Yabag na siya, nayabag. Pero nasabtan ako ang predicament ni Matibag at that time na wala-wala siya sa pagutana ni Atty. Binloan. Tayo mo na, siya na nag-ruling nga has never been answered, Your Honor. Oh. Nakatawa lang si Chase Escudero. Oh, ikaw na minoy gahimo sa ruling, kadyot lang ha. Si Sir Yolando, ingon pa niya nga, pwede ba nga ang yuta nga naa sa status nga timberland nga mahatag og A and D? Dili, sir. Oo. Ang buti pasabot nga award nga to sa kang A o kang D. Basta nga ni timberland, sir, ang presumption ana, gobyerno mo'y tag-iya. Di gina pwede. Di gina siya pwede. Ang dili mahatag, timberland, mineral resources cannot be subject for appropriation. Natural parks, kana sila. Di na pwede nga mahatag nga to mismo sa bisan kinsa. It should be on national patrimony ang term na yan. It should be owned solely, exclusively by the government. Mao na nga, sir, nga imo siguro magkakadunggan nga naay gitawag nga stewardship agreement. Unsa man ang stewardship agreement? Ang stewardship agreement, mao katong mga kaigsunan na to, nga gusto sila nga ang mga timberland ilang ma-develop, ugmaron nila ang mga timberland. Pero, they cannot own the timberland. So, sa may buhaton sa DENR, ang DENR, muhatag og authority sa tao nga siya ay mag-ugmat diha sa timberland. Iyang mintinon, limpyuhan baka niya, tamnan baka niya og mais, tamnan baka niya og ube o unsa pa diha nga itanom. Pero dili gikana niya mapanag-iya. Ang termino ni ana, ang tawag na sa gobyerno, stewardship agreement. Renewable every 25 years. Naipangutana nga ni nana, ang mga anak, Sir Frank, pwede ba? Why not? Kung mamatay na si Papa o Mama, sila man ang sumusunod. Unya, renewable masabni for another 25 years. Pero di yun ang magdahom nga kini panag-iyahon sa usa ka private nga tao because it is a timberland and cannot be owned by a private person. Gobyerno gina ang tag-iya. Sumala, kanang naading dapitas initaw, mga dagko nga ng lasang niya. Kay kung og ipanag-iya pa na sa pribado, o nagihalabas la na, giputol na taman sa amay mo. Mao na ang sitwasyon. Anyway, nahuman naman atong pagpanagan sa atong programa, Mr. Yolando. Salamat kayo nga nagasunod ka din sa ato nga atulbanon o manginaot ko nga sa tanang mga naminaw karon at least nakashare ko sa gabay nga mga butang mga pagtulunan din sa atong programang Nuda Veritas. Gusto lang ko magpasalamat diha kaninyo o atong timan og maayo nga by the way, ang atong programa nga kining Nuda Veritas inyo lang ning madungog Lunes, Miyerkules og sa adlaw nga Biyernes. O katulo lang ni sa usa ka semana. Kay di man pwede nga adlaw-adlawon. Kay aron lugar nga ma-accommodate nato pod ang uban. Ha? O sige, ni ata sa atong hisgutanan unya. Alas 6:30 ang takna sa kagabion uban ni Ma'am Girlie sa programang Kalipay nga mo lahutay. Ang pinakadakong kasakit sa mga kalag sa imperno, mao ang kasayuran
nga ang langit mawala kanimo tungod sa ilang kagulingong garbo. Kagulingong binuhatan. Okay. Akong balik ko na. Plastar ko na. Ipadako ko na. Okay. Ang pinakadakong kasakit, mga kalag sa imperno, mao ang kasayuran nga ang langit nawala kanila, nawala kanila tungod sa ilang kaugalingong binuhatan. Sige. Sa makatulo, akong sublion para maklaro ni. Be, klaro na ba? Lisod ni atong mata nga surambaw, no? Ang pinakadakong kasakit sa mga kalag sa imperno, mao ang kasayuran nga ang langit mawala kanila tungod sa ilang kagulingong binuhatan. Kini inyong madugog, alas 6:30, ang takna sa kagabion dinhi sa Gold Radio, 103.9 MHz FM, Cagayan de Oro City. Kadyot lang, ha? Ni ano po sa layo, nakapaingon na. Kaya atong basahon sa ni importante kayong mga reminder na to sa mga tigsunod sa atong programa. Uban ni GC James karon nga po na kami manugon di kaninyo, timan ninyo ha, palihog lang ha. Atong gigukod ang kalimutanong kalipay lumalabay, apan ang langit nun walay katapusang kalipay atong gisalikway. Daghang salamat, maayong hapon kaninyong tanan.